Sa isang hindi po inaasahang pangyayari, ang founder po ng Cardano na si Ginoong Charles Hoskinson ay nagdesisyon na mag-off the grid. Meron po kasing hindi magandang pangyayari na may kaugnayan kay Ginoong Charles Hoskinson. Na-content ko po yan sa mga nakalipas na video. At dahil dito ay mukhang siya po ay na-dismaya or na-frustrate at nagdesisyon na lamang po siya na mag-off the grid. Ngayon, ang ibig pong sabihin ng off the grid, sa mga hindi po nakakaalam, ibig pong sabihin nito ay lalayo po siya. Lalayo po siya at mananahimik. At wala po tayong ibang paraan para makontak siya. Yan, ganyan po ang ibig sabihin ng off the grid. Parang siya ay maninirahan sa kagubatan. Ayan, ng mag-isa. Ayan, walang kuryente, walang telepono, walang cellphone, yan, walang makabagong technology. Yan, at siya ay maninirahan sa isang isolated na lugar na tanging siya lamang mag-isa. Yan, pero hindi naman po ibig sabihin ay ganyan yung kanyang aktual na gagawin. Ibig pong sabihin ay mananahimik lamang po siya ngayon. Ngayon ay nangyari po kasi ito matapos ang isang controversial na discussion sa X kung saan po ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa Cardano community. Ang insidenteng ito ay nag-ugat po sa isang Halloween meme coin na nauwi sa scam. At dahil dito ay maraming community members ni Cardano ang napapatanong ngayon sa kakayahan ni Ginoong Charles Hoskinson bilang leader, ayan, at bilang leader ng Cardano ecosystem na pamunuan ito at maging responsibilidad dito or responsible dito. Kaya iyan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ngayon ay ano ang naging ugat ng kontrobersiya? Ang kontrobersiya po kasi ay nagsimula nang mag-share si Ginoong Hoskinson ng isang top tool link patungkol sa meme coin na ginawa base sa kanyang Halloween costume. Ilang oras lamang po matapos po itong i-tease ni Ginoong Hoskinson, ang mga creators ng Waldi meme coin ay nag-rug pull sa mga investors at ibinenta ang token liquidity nito. Dahil dito, maraming community members ang nagalit at binatiko si Ginoong Hoskinson dahil sa umano'y pag-promote ng isang hindi tested na token. At ito yung nakaapekto sa desisyon ng mga buyers. Kaya yan po talaga. Yung wag po tayong basta-basta nagpo-promote ng kung ano-anong token dyan. Ngayon ay ano po ang naging tugon ni Ginoong Charles Hoskinson dito. At ayan na nga, sa gitna ng mga batikos ay sinubukan po ni Ginoong Hoskinson na ipaliwanag na wala siyang kinalaman sa project at hindi po niya ito ini-endorso. Ani po niya ay binanggit lang niya ang Waldi token dahil ito ay nilikha or na-create para gayahin ang kanyang Halloween costume. Subalit, dahil sa patuloy na paglago ng mga kritisismo at personal na komento laban po sa kanya, nagpasya na lamang po siyang gumawa ng poll para malaman ang opinyon ng community. Sa poll ay tinanong po niya kung siya ba talaga ang problema ng Cardano at nagbigay po siya ng 7 araw para sumagot ang buong community. Ayan, yan po yung ginawang poll ni Ginoong Charles Hoskinson. Is Charles Hoskinson a cancer for Cardano? Yes or no? Ayan, alin po dito ang inyong ibinoto? Ngayon ay ano po ang resulta ng poll na ito? Sa oras po na nailabas ang balita na ito ay meron pong 36,441 votes na nakuha ng poll na at 57.1%
ng mga bumoto ang nagsabing hindi si Ginoong Hoskinson ang cancer ng Cardano. Ngunit may 42.9% naman ang naniniwalang siya ay bahagi ng mga problema ng Cardano ecosystem. Kaya ayan, halos parang malapit na rin po yung pagitan ng nagsabing oo sa hindi. 57.1% yung oo, 42.9% naman yung hindi. Baliktad po pala. Ayan, yung nagsabing hindi ay 57.1%. Yung oo ay 42.9%. Kaya ayan, halos almost parang kalahati. Ngayon ay paano po tinanggap ni Ginoong Hoskinson ang resulta at mga batikos? Dahil sa matinding mga kritisismo at personal na komentong tulad ng cancer, yan, a criminal at evil, nagdesisyon si Ginoong Hoskinson na magpahinga muna mula sa X sa loob ng 1 linggo. Ayan naman po pala, 1 linggo lamang po siyang mananahimik. Ano niya ay nais niyang mag-disconnect at mag-meditate dahil hindi po niya kaya ang mga negatibong komento. Ano ang reaksyon ng ibang community members naman dito? Sa gitna naman ng mga pangyayari ay may ilang community members ng Cardano community ang nagpakita po ng suporta kay Ginoong Hoskinson. Halimbawa ay pinasalamatan siya ng IOG Cortec na si Riley sa lahat ng kanyang ginawa para sa ecosystem at pinayuhan na huwag pansinin ang poll. Ayon kay Ginoong Dave naman ay isa sa mga stake pool operators ng Cardano, tama ang desisyon ni Ginoong Hoskinson na siya muna ay magpahinga mula sa toxic media. Marami pang ibang mga users ang nagpakita ng suporta at nagsabing malaki ang naging ambag ni Ginoong Hoskinson sa Cardano. Ngayon ay bakit naman po mahalaga ang paksang ito? Ang pangyayari po kasing ito ay nagpapakita ng pressure at stress na nararanasan ng mga leader ng malalaking project tulad ni Cardano. Ipinapakita rin ito ang kahalagahan ng tamang pamumuno at responsibilidad, lalo na sa mundo ng cryptocurrency. Ang pagtanggap ng community at mga investors sa mga desisyon ng mga leader ay napakahalaga. At ang ganitong mga issue ay maaring makaapekto sa tiwala ng publiko sa isang project. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Sa aking opinyon ay masasabi kong tama naman ang desisyon ni Ginoong Charles Hoskinson na mag-off the grid muna siya at mag-meditate. Mahalaga ang mental health at minsan kailangan natin ng pahinga mula sa mga negatibong komento at stress. Sa kabila po ng kontrobersiya, mahalaga rin na tandaan ang mga positibong nagawa ni Ginoong Hoskinson para sa Cardano ecosystem. Yan, nakakalungkot lamang isipin na may mga tao na mabilis maghusga ng iba base sa isang insidente lamang. At sa huli, sana ay magpatuloy ang development ng Cardano sa kabila ng mga pagsubok na ito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.